Matthew chapter 5 verse 41 to 48. 1. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahan siya sa bundok, at pagkaupo niya, ay nagsilapot sa kanya ang kanyang mga alagad. 2. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. 3. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. 4. Mapapalad ang nangahahapas, sapagkat sila'y aaliwin. 5. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. 6. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugan. 7. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. 8. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. 10. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. 11. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. 12. Manggagalit kayo, at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkayusig sa mga propeta na nanggona sa inyo. 13. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yaraka ng mga tao. 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. 15. Hindi rin nga pinaningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, at lumiliwanag sa lahat ng nang-asa bahay. 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa manggawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit, datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. 22. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat maput sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Roka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi, Ulul ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. 23. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. 24. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. 25. Makipagkasundo ka agad sa iyong kolit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kolit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. 26. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan, hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. 27. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kanyang puso. 29. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. 30. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan,
at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. 31. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. 32. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya, at ang sinumang mag-asawa sa kanya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. 33. Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. 34. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. 35. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. 36. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. 37. Datapwat ang magiging pananalitan ninyo'y, oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. 38. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, at ngipin sa ngipin. 39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sinumang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. 40. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tanika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. 41. At sa sinumang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. 42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. 43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa, at kapaputan mo ang iyong kaaway. 44. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalanggan ninyo ang sa inyo'y nagsisyusig. 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. 46. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamten? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? 47. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga Gentile? 48. Kayo nga'y magpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal.